Ang hilaga po ng Luzon. Makakapiling po natin, nasa linya po ng telepono, ang San Juan Mayor at Presidente po ng Metro Manila Council, si Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang gabi po, Tony and Casey. Yes, magandang gabi po, Tony and Carmina. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Good Opo. evening, Mayor Zam. Tama ho ba yung aking Hello po. research? Alpha Protocol po ho ba ang umiiral ngayon sa Metro Manila? Actually, Tony, I just want to share na number one, Yeah. meron po tayo kasing constant communication with all our fellow mayors and MMDA Chairman Artes. So, kanina pa ho kami tutok sa sitwasyon at mas mainam po na handa po tayo. Bagamat ngayon po, wala tayong naramdaman anong ulan o hangin, no? Mas mabuting nakahanda po tayo. Specifically po sa San Juan, I would like to share, number one po ay lahat po ng pumping stations natin ay gumagana. Number two, nagsagawa po tayo ng tree cutting operations para sa mga punong posibleng Mabuwal? mahulog o lumundo. Pangatlo, nag-clearing po tayo ng waterways po natin. Pang-apat, ang ating mga reservists po mula sa Coast Guard, Philippine Navy at Philippine Army ay nakahanda. Kasama po ng ating Bureau of Fire Protection. Pati ang ating mga police San Juan ay handa na po. Ang ating pong operation center ay may 24 hours na monitoring. Ang ating pong public address system ay gumagana. Lahat po ng City Disaster Risk Reduction Management Office teams ay nakahanda. Ganun din po ang ating Barangay Disaster Risk Reduction Management offices. Yep. Ang evacuation center po natin sa San Juan Gym ay nakahanda na rin po. At ang ating mga rescue boats, life vests at emergency equipment ay nakahanda na rin po. Very good. Ito naman po ay regular protocol po natin tuwing merong parating na bagyo. Alright. Pero kanina pala maaga nagpasuspend din ng mga pasok. Medyo hindi. Mayor. Ay, hindi rin ba? Medyo... Ano ho hindi. bang naging batayan ng desisyon kanina na mag-suspend ng pasok? Opo, base ho kasi sa mga umiiral na regulasyon, kapag signal number 1 po ay magsususpend na. Kanina nga po, nung natanggap ko yung informasyon na signal number 1 na hindi nga po umuulan, no? Ngunit dahil meron po tayong sinusunod na regulation po dyan, nag-decision na po tayong mag-suspend na ng afternoon classes. So, kanina hong mga bandang 4:30, biglang umulan na malakas for about 30 minutes, tapos tumigil bumuli. No? So, again, meron kasi tayong sinusunod na protocols po when it comes to Basta yung signal suspension of classes. But signal number. sometimes also, Tony and Carmina, you will also have to understand na minsan, kahit wala naman signal number 1, alakas din po ng ulan. Totoo. So, yun naman po ay call na ho ng mayor kung sa tingin po niya ay dapat mag-suspend ng klase. At saka- I would like to share, no, it's really very difficult, honestly. No? Kasi yung hindi naman natin talaga ho ma-predict exactly kung talaga bang uulan na malakas o hindi. At minsan, yung trajectory po ng ganito mga bagyo, nagbabago rin siya every now and then, no? Yung direction po niya. At saka ano yan partner, tsaka Mayor Zam, di ba? Parang, of course, iniisip nyo yung kapakanan ng mga estudyante, pero pati yung non-teaching personnel, pati yung teaching personnel, na maaring hindi naman dun sa jurisdiction nyo nakatira. Kasi uuwi pa yan nakatira sa ibang- mamamasahe pa yan, di ba? So Tama may po mga yan. No? You have ganun. to consider that even our public school teachers po will have to travel. Yung iba ho nga, galing pa outside of Metro Manila. Correct. At posibleng dumaan sa mga lugar na binabaha. So, ako po, I would like to share with everyone na ako po, I always think of the safety of our children, of our teachers, our parents. So, mas mabuti na minsan ay ikaw ay nagsuspend ng klase at hindi umulan kaysa umulan na malakas at hindi ka ho nagsuspend ng klase. So, nandun tayo sa safe side po parate. Pero Mayor Zam, bukas po, inaantabayanan na kasi syempre nagsuspend na ngayon. Pagkatapos I know, bukas, yes. anong pag-uusap ng Metro Manila Council? Anong inaasahan yung mangyari ba bukas? Opo. Now, if yung, kasi nga ho, no, since may signal number 1 po na nakaangat ngayon, then based on the protocols given, suspended po ang klase. Unless all of a sudden biglang magbago ho. No? Again, that's why we constantly monitor kasi every 3 hours po nakakaroon kami ng mga updates patungkol po sa ating weather conditions. So we will monitor. But again, alam naman natin na merong bagyo. Aware naman po tayo dyan. We're monitoring the trajectory kung sakaling magbago o hindi. Ngunit asahan niyo po that in the next few hours,
kung meron mang mga announcements gagawin ng mga local government units, yan po ay mangyayari because meron nga ho kasi kaming constant communication with each other. Kanina po nabanggit nyo, Mayor Zam, yung mga pumping stations dyan sa San Juan, lahat gumagana. Papaano po yung iba Apo. pang mga local government units? Meron ho ba kayong balita kung lahat gumagana sa buong Kamaynilaan? I've coordinated with all of them po, no? And aware naman po sila na all necessary preparations po ay dapat gawin. So I trust that they have coordinated with their disaster heads with regard to pumping stations in their areas. I will message them po to remind. But again, this is something that we already do every time meron ng ganitong mga bagyo. So papaalala ko lang po ulit sa mga mayors po natin. Mayor, nung mga nakaraan, di ba, parang ang usapin ay yung pagbuo ng master, ano yun? Flood Control Master Plan. Nasaan na ho ba tayo sa... Integrated. Ay, may ganun ba, no? Integrated Flood Control Master Plan. Nasaan na ho ba tayo sa project na ito? Yes, actually headed po yan ng MMDA. Of course, the Metro Manila Council is involved also. No? Bahagi ho niyan really is to set up infrastructure against yung mga flood effects of flooding. No? So, kasama ho dyan siyempre yung set up ating mga pumping stations, yung improvement ng mga drainage po natin. No? Halimbawa dito sa San Juan, in the last 5 years mula nung ako po yung naging mayor, yung mga maliliit po, mga luma na natin ng mga drainage systems, mga culverts, ay isa-isa po nating pinalitan po yan, nilalakihan ho natin. And we are constantly doing this. Pero hindi ho talaga kaya ng LGU mag-isa, kaya umaasa rin po kami siyempre sa pondo mula sa DPWH, mula po sa national government. So, it is something that is still ongoing. Tuloy-tuloy lang po talaga ang pag-improve natin ng ating mga drainage systems. At malaking bahagi rin po talaga dyan ay yung disiplina ng mga mamamayan pagdating po sa solid waste management. Sapagkat anumang laki ng mga drainage systems natin, kung ang nilalaman po nito ay basura, ay hindi rin po makakadaloy ang tubig. So, the government really has to step up in terms of infrastructure development. And of course, tayo po, mga mamamayan, ay talagang kinakailangan maging mas disiplinado rin po pagdating po sa solid waste management. Ano nga ba yung nandyan sa San Juan, partner? Yung parang underground water reservoir ba yun? Parang galing pa sa lumang panahon. Yung Il Deposito? Ayun ba yun? Oo. Il Deposito? Oo, di ba meron? Po, yes. Hindi naman daluyan ng tubig baha yun, di ba? Hindi. Ay, hindi po. Tony and Carmina, basically, yung El Deposito po, yan po ay isang underground water reservoir. Yan po, ng panahon po ng mga Kastila. Oo. Yan po ay isang 10-kilometer na tubo, no? Galing po yan sa Marikina River. Yan po nanggagaling ang supply ng tubig ng Kamaynilaan ng panahon ng Kastila. In fact, yan po ang inatake ni Andres Bonifacio noong August 30, 1896. Dahil naniniwala po siya na kung makuha niya ang kontrol ng supply ng tubig ng mga Kastila, ay mananalo po siya sa himagsikan. Bagamat natalo po ang mga Tiponero sa labang yan na tinawag na Battle of Pinaglabanan, ay ito naman po ang naging hudyat ng mga mas malaki ang pakikipaglaban na tuluyan pong nagbigay ng kalayan sa bansang Pilipinas. So open to the public na po yan, Tony and Carmina. I invite you to take a look and visit. Pero makakalakad po tayo 100 meters inside the tunnel. Yeah. So nung November 30, 2021 po, binuksan po natin yan to the public through the help of the NHCP, National Historical Commission of the Philippines. So hindi it is one of the biggest Spanish artifacts in the world. Hindi siya nagagamit as a water supply. Hindi na. Pero hindi rin naman siya. Hindi rin naman siya nagagamit na posibleng daluyan ng tubig baha. Hindi rin. Ano na po siya, Tony? Kumbaga, it's basically a museum already. Okay. Pag pumasok ka Non-functional sa na. loob, Tony, you will see kung anong itsura ng imbakan ng tubig. No? Ito po ay inayos po at binuksan noong November 30, 2021. Open to the public. Kaya ako din naisip na banggitin ito dahil napanood ko lang ata sa ibang video yun. Parang naisip ko, yung mga Hapones po kasi ngayon, Mayor, marami na silang mga underground flood tunnels no? Naguhukay pa sila ng panibago na naman. Dadagdagan pa nila sa Tokyo kasi napakalubha na rin ng flooding problem.
Kung panahon pa lang ng Kastila, nakakagawa na sila ng ganyang mga mahahabang mga tubo pala or tunnel. Kaya-kaya ho ba natin gawin ulit yan sa tingin ninyo? Tony, actually, if I may share with you, kami pong mga Metro Manila mayors, minsan po kami pumunta sa Netherlands. At inaral po natin doon yung kanilang dikes. mga cistern, no? Yeah. So minsan po gumagawa sila ng mga park, halimbawa skateboard park, basketball court Dun from pupunta above yung akala tubig. natin basketball court lang. Yeah. Pero sa mga gilid po niya, may dalawang tayo ng tubig kung saan sa ilalim ng basketball court o sa ilalim ng skateboard park ay malaking cistern po yan kung saan iimbakin yung tubig. No? So, again, that can also be done in areas na meron pang bakanteng Open lupa. spaces. Ang sitwasyon po kasi natin sa Metro Manila, no? Ay, of course, Puno talagang halos lahat ng lugar natin ay may structures na po. No? Unless you dedicate one area na talagang gagawin yung water reservoir Yes. or cistern, Yes. you will have to demolish a lot of existing structures for now. Sure. Unless na mag-master plan ng mga bagong lugar. Halimbawa, example, itong BGC, Aha. yung Bonifacio Global City, no? Mga 25 years pa lang po yan. So that means when they developed it, in fact, when they redeveloped it, kumbaga, they had opportunity to do it correctly. Yes. Kasi Tama. bagong-bago pa lang eh. Yung ibang mga lugar po natin sa Metro Manila, since dekada na talaga yung mga struktura, hindi ho natin basta-basta talaga magiba at maayos. No? So again, it's a challenge. It's not impossible, Tony and Carmina, but it is a challenge. Okay. Sige. So, Mayor, at kami mag-aantabay, siyempre, kung ano po ang mga susunod po na paghahanda rin natin dahil po tayo ay binigyan na rin po ng briefing ng Pag-asa kanina na either Wednesday evening or Thursday early morning po mararamdaman yung epekto ni Bagyong Christine. So, ingat-ingat po kayo, Mayor. Maraming salamat. Thank you po. Opo. Yes, maraming salamat. Tawag lang po kayo kung may katanungan. Yes, Thank po. you. Thank you. Si San Juan Mayor at Presidente po ng Metro Manila Council ni Francis Zamora na siya pong magiging tour guide po namin sa El Deposito. El Deposito po talaga ang pangalan nun. Hindi siya Bangko Sentral, El Deposito. Hindi. Kasi nga tubig. Halika, punta tayo. Pinagpuntahan ng tubig. Ano ba makikita doon? Tubig. Wala. Wala ng tubig. Parang Tunnel na lang. Oo, tunnel. Halika. Alam mo yung mga tunnel na nagiging tourist spot sa ibang bansa? Sa Vietnam, tunnel. Pero kailangan payat ka para At saka makapasok. maliit.